Okay, so this is a sample problem number 1. So question B na tayo, no? Okay. So walang nagbago, yun lang. Ang mangyayari lang sa atin, meron na tayong meron na tayong tinatawag na gap. Okay? So ayan na tayo, no? Meron na tayong gap dito. So lagyan na natin siya ng gap. Okay, so dito, i-rate lang natin dito yung ating mga equation kanina, no? Wala naman na tayong external force dyan. So, sabi natin kanina, itong ating force at aluminum is equal to RA. Okay? So, dahil nag-increase tayo ng temperature, compression yan. So, stress at steel or force at steel is equal to reaction at A. So, that is compression. Then, yung ating thermal changes sa steel, o okay, so yun, ano, ito na yung mga equation natin kanina. So ngayon, meron na tayong gap dito, no? So may ilagyan natin ng gap, ano? So may gap tayo na 0.2 millimeter. So this is an example of a partial derivative tuloy, partial stress, partial thermal stress. So ang tanong natin dito, malaya ba yung ating member na mag-expand kapag nag-increase ng temperature? Yes, malaya siya. Pero not all the time. Hindi siya fully na malaya. Meron lang siyang certain kalayaan. Okay? So, allowed lang siyang mag-deform up to 0.2 millimeter. Okay? So, sabi ng wall natin, dahil may gap siya, oy, sige, dalawa ka lang dyan, mag-span ka lang dyan, boy. So, dito, pag magpasa tayo dyan sa wall, oy, hindi na pwede. Okay? Diyan ka na, boy. Hindi na pwede. So, tingnan natin yung yung ating naging expansion. Si aluminum ay 0.23. Lagpas na siya agad dito kay 0.2. So, si steel gusto din niya mag-expand. So, that is 0.072. So, ang nangyari ngayon, gusto nila mag-expand. So, sabi ng ano, malaya naman kayo. Pero hanggang dyan lang kayo, boy. Ha? Hanggang dyan lang sa 0.2. So, kapag na-reach mo na yan, so, makontento ka na dyan, okay? So, hanggang dyan ka na lang, boy. So, sagap mo na yan, okay? So, yun, na-analyze na natin. So, what is our now total deformation? Kung isipin yung zero, mali kayo. Kasi sabi natin, allowed tayong gumalaw o allowed mag-expand yung ating material hanggang 0.2. Hanggang dyan lang siya pwedeng mag-expand. So kapag lumagpas na siya dyan, pipigilan na siya ng wall. Okay, so hindi na tayo 0. So 0.2 na tayo, no? Okay, sana naintindihan. 0.2 na yung ating total deformation. So 0.2 is equal to 0.23 yung ating temperature change kay aluminum plus 0.0702 yung ating thermal changes o yung ating thermal expansion kay steel. So dahil naabot na nila, lumagpas na sila sa 0.2, oy sabi ng wall ay kukompress ko kayo, hanggang dyan lang kayo, hindi na kayo pwedeng lumagpas dyan. Okay, so sabi natin yung ating aluminum is equal to reaction at A, then multiply by length na 500 millimeter over area na 900. So sabi natin cancel na yung dalawang zero na yan. Magiging 9 na lang. Then multiply by 70. So minus si aluminum, si steel naman tayo. So steel is also equal to RA. Multiply by 300 over 500. So, tanggalin na natin yung dalawang zero. So, meron tayong 3 multiply over 5. Then, yung ating modulus of elasticity is equal to 200. Okay? So, RA now is equal to, so, 0.2 is equal to 0.23 plus 0.0702 minus x over 5 over x 5x over 9 multiplied by 70 minus 3x 5 multiplied by 200. Okay, so yun. Then equal to 9.16. So ang laki ng binaba, no? So 10 kilonewton. Ayan. So papasinin natin kanina, dun sa fully attached tayo dun sa wall,
Ang liit lang nito, no? 0.23 plus 0.7, 0.3 millimeter lang. Hindi mo mapapansin yan. Hindi mo nga kaya makita ng mata mo yan na 0.3 ganun kaliit yung kanyang kanyang member, ano, yung kanyang tawag dito, yung kanyang difference, ano. Pero ang laki na ng stress na nagawa sa atin. So, nai-imagine nyo ba? So, hindi mo nga makikita yung difference ng dalawang yan, ano. So, kung hindi mo papakiramdaman or hindi mo siya titingnan talagang mabuti, susuriin, hindi mo mapapansin yung changes na yan. Okay? So, napakaliit lang, 0.23 and 0.07. Pero sa unang part na ginawa natin, ang laki ng ating nangyaring stress. So, dito, nilagyan siya ng gap. 0.2, hindi mo pa rin siya makikita. Pero ang laking tulong from 24 kilonewton na halos 2,000 yung ating yung kilogram. Ngayon ito ay nasa 900 na lang, 900 kilogram, kulang isang tonelada na lang. So ganun kalaki yung epekto ng gap na yan. Kaya nga sa mga bridge natin, meron tayong mga gap. Kasi lalo na sa mga concrete na ganun, ay kapag nag-compress yung ating mga member, lalo na yung concrete, magkakaroon sila ng crack. Okay? So masisira yung semento natin. Wala pa tayong nilalagay na loading. Kaya napaka-importante ho ng ating thermal stress. Existing ito sa ating material, sa ating structure kasi undergo yan ng thermal changes. If nag-design tayo ng hindi natin kinoconsider yung thermal stress, ang laking epekto sa ating structure. Okay? So sana ho naiintindihan po natin yung essence ng ating kinukuha. Okay? Ina-analyze natin yung structure kasi ang laki ng epekto ng stress sa ating structure. No? Ang liit-liit lang ng temperature changes nila pero ang laki-laki ng ating stress. Okay? So, yun. So, kunin na natin yung stress natin kay aluminum. So, that is equal to so, ano na ulit X natin? 9.16 162 ano? Ayan, so 162 kilonewton. So therefore thermal stress natin kay aluminum so that is 9162 newton over 900 so that is equal to halos 1 ano na lang to? Halos ilang ano na lang 'yan. So that is equal to 10.118 megapascal ano. So from 20 naging 10 na lang. So thermal stress natin kay steel so that is 9162 over 500 so that is equal to 18 ano from 50 naging 18.32 megapascal na lang. Okay? Kaya nga minsan sa mga bridge natin, sa mga rail track, ayan, sa mga train, sa mga yan, makikita natin meron tayong tinatawag na expansion, meron tayong mga gap. So yung gap na yun, mapapansin natin medyo kita naman natin, siguro nasa 1 mm or mahigit yun, ano? So kita natin yung gap, meron talagang may pagka-gap siya, no? So yung kahit 1 mm or 2 mm na yun, napakalaking difference na nun, ano? Pwede nang mawala yung ating stress doon, yung thermal stress. Okay? So siguro hindi naman tayo lalaki ng mga 80 to 80 to 100 degrees Celsius dito sa Pilipinas ano or sa Earth natin ano. So, 'yun. Kaya mahalaga yung ating thermal stress. Okay? So, ito yung ating final answer. So, sana naintindihan natin. Okay, so that's it and thank you guys and stay tuned for the part 3 of our sample problem number 1.